Huwag mong babalewalain ang mga taong akala mo ay walang halaga. Baka isang araw ay malaman mo na mayaman na pala siya. Ikaw, may kilala ka ba na dating mahirap na ngayon ay mayaman na? Kung gano'n ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng isang sikat na mataas na paaralan sa Batangas. Ngunit para kay Jason, init ang semento at ang lagkit ng pawis sa kanyang katawan ang tanging nararamdaman niya. Sa edad na 19, habang ang mga kaedad niya ay abala sa pag-aaral ng kalkulus at panitikan, siya ay abala sa pagpasan ng mga hollow blocks at paghahalo ng semento. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo, at may mga sugat na hindi nahihilom dahil sa araw-araw na pagtatrabaho sa konstruksyon. Ngunit sa kabila ng dumi sa kanyang suot na sando, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling malinis at puno ng pag-asa. Ang kanyang pagtingin kay Patricia. Si Patricia ang definisyon ng kasalatan sa hirap. Anak ng isang mayamang negosyante, laging amoy mamahaling pabango. At ang kanyang balat ay tila hindi kailanman nasagi ng sikat ng araw. Para kay Jason, si Patricia ay isang bituin na tanging mula sa malayo lamang niya maaaring tingnan. Jason, tama na muna ang kakatitig sa gitnang eskwelahan. Sita sa kanya ni Mang Kanor, ang kanyang kasamaan sa trabaho. Magsasaka ang mga magulang mo, Jason. Construction worker ka. Si Patricia, langit yan. Lupa tayo. Ngumiti si Jason. Isang ngiting may halong pait at determinasyon. Mang Kanor, hindi naman masamang mangarap, di ba? Gusto ko lang ipakita sa kanya na kahit papaano, na kahit ganito ako, may halaga pa rin ang nararamdaman ko. Isang buwan ang lumipas. Isang buwang nagtipid si Jason. Nilaktawan niya ang pananghalian. Uminom na lamang ng maraming tubig para mabusog. At nag-overtime sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang lahat ng iyon ay para sa isang layunin. Ang mabilhan ng bulaklak at isang masarap na cake ang babaeng kanyang hinahangaan. Dumating ang araw na yon, suot ang kanyang pinakamalinis na t-shirt na kahit luma ay maayos na nalabhan. Nag-abang si Jason sa labas ng gate. Hawak niya ang isang bouquet ng pulang rosas at isang box ng cake na pinaghirapan niya ng 30 araw. Nang lumabas si Patricia kasama ang kanyang mga kaibigan, tumibok ng mabilis ang puso ni Jason. Humakbang siya papalapit. Patricia? Tawag niya. Lumingon ang dalaga. Kumunot ang noo nito nang makita ang lalaking madungis ang kuko at tila amoy araw. Sino ka? Tanong ni Patricia. Ang boses ay puno ng kuryosidad na mabilis na naging pandidiri. Ako si Jason, yung taga rito lang din sa inyo, Patricia. Matagal na kasi kitang hinahangaan. Sana tanggapin mo to. Pinag-ipunan ko to para sa'yo. Nanginginig ang boses si Jason habang iniaabot ang bulaklak. Nagtawa na ng mga kaibigan ni Patricia. Ano ba yan, Patricia? Maliligaw mo ba yan? Umoy semento, sabi ng isa. Tiningnan ni Patricia ang cake. Pagkatapos ay ang mga pulang rosas. At huli ay ang mga mata ni Jason. Walang babala. Kinuha ni Patricia ang cake at malakas na ibinato sa mukha ni Jason. Ang puting icing ay kumalat sa mukha ni Jason. Pumasok sa kanyang mga mata at dumikit sa kanyang buhok. Ang mga bulaklak naman ay itinapon ni Patricia sa putikan at tinapakan. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Singhal ni Patricia. Ang mga mata ay nanlilisik. Isang hamak na construction worker. Naglalakas loob na lumapit sa akin. Nakakasuka ka. Ang dumi-dumi mo, Jason. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Tumalikod si Patricia at naglakad palayo habang humahalakhak ang kanyang mga kaibigan. Naiwan si Jason na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang icing ay dahan-dahang tumutulo
mula sa kanyang baba patungo sa kanyang luma at kupas na damit. Ang bawat tawa ng mga estudyante ay tila mga saksak sa kanyang puso. Doon, sa gitna ng kahihiyan, ipinikit ni Jason ang kanyang mga mata. Sumpain man ako ng tadhana ngayon, bulong niya sa sarili. Balang araw, luluhod ang mundo sa paanan ko. Hindi na ako muling hahamakin ng kahit na sino. Lumipas ang 10 taon. Ang buhay ay parang isang malupit na biro. Para kay Patricia, ang kanyang langit ay biglang gumuho. Naghiwalay ang kanyang mga magulang dahil sa third party at sugal. Ang negosyong inaasahan nila ay nalugi at kinuha ng bangko. Ang kanyang ama ay pumanaw sa atake sa puso. Samantalang ang kanyang ina naman ay sumama sa ibang lalaki sa abroad at tuluyan na siyang kinalimutan. Mula sa pagiging isang prinsesa, si Patricia ay naging isang aliping walang mapuntahan. Wala siyang ibang natapos na kurso dahil naging bulagsak siya noong kabataan niya. Ngayon, sa edad na 29, siya ay naglalakad sa ilalim ng init ng araw. Ang araw na dati ay kinakasuklaman niya, bitbit ang kanyang resume. Kailangan ko ng trabaho, kahit ano, kahit tagalinis. Basta may makain ako. Ikbi ni Patricia habang nakaupo sa isang bench sa parke. Isang advertisement sa internet ang nakita niya. Nangailangan ng isang stay-in na kasambahay para sa isang napakalaking mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Malaki ang sweldo. Sapat na para makapagsimula siyang muli. Makalipas ang 2 araw, narating ni Patricia ang gate ng mansyon. Nanliit siya. Ang gate pa lamang ay gawa sa solidong bakal na may mga gold accents. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang malawak na hardin at mga mamahaling sasakyan. Isang Lamborghini, isang Rolls Royce, at isang SUV na tila tangke sa laki. Bilyonaryo ata ang papasukan ko, bulong niya sa sarili. Sinalubong siya ni Aling Lorna, ang mayordoma ng bahay. Ikaw ba ang bagong aplikante? Halika sa loob. Maayos ang amo rito. Basta't masipag ka at tapat. Pagpasok sa loob ng mansyon, halos hindi makahinga si Patricia sa ganda ng chandelier at sa kintab ng sahig na gawa sa mamahaling marmol. Maya-maya, narinig niya ang yabag ng mga sapatos mula sa itaas ng hagdanan. Isang lalaki ang bumaba. Nakasuot ito ng navy blue na suit, maayos ang gupit ng buhok, at may otoridad sa bawat hakbang. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo ni Patricia. Ang matang iyon, ang hubog ng ilong, ang tindig. Patricia? Ang malalim na boses ng lalaki ay bumasag sa katahimikan. Naniga si Patricia. Jason? Mabuti naman at nakarating ka, sabi ni Jason nang may tipid ng ngiti. Walang galit sa kanyang boses, ngunit may bigat na hindi may paliwanag. Nang makaalis si Aling Lorna para kumuha ng mainit na inumin, hindi na nakatiis si Patricia. Nilapitan niya ang isa pang kasambahay sa kusina nang magkaroon ng pagkakataon. Aling Lorna, sino po ba talaga ang may-ari ng bahay na to? Ano po ang buong pangalan niya? Tanong ni Patricia. Nanginginig ang mga kamay. Siya si Sir Jason Carlo Lopez, sagot ni Aling Lorna. Bilyonaryo. Bilyonaryo yan sa real estate at construction. Siya ang may-ari ng Lopez Global Builders. Bakit? Kilala mo ba siya? Napaupo si Patricia sa isang silya. Jason Carlos Lopez. Ang construction worker na tinapunan niya ng kick sa muka. Ang lalaking tinawag niyang madumi at nakakasuka. Siya na ngayon ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Nang gabi ring iyon, tinawag ni Jason si Patricia sa kanyang opisina. Ang silid ay puno ng mga libro at mga blueprint ng mga naglalakihang gusali. Nakatayo si Jason sa harap ng glass window, nakatingin sa mga ilaw ng syudad.
Umupo ka, Patricia. Mahinahong sabi ni Jason. Dahan-dahang umupo si Patricia. Nakayuko, hindi makatingin ng diretso. Jason, hindi ko alam. Hindi ko akalain na ikaw na ako ang dating construction worker na hinamak mo. Pagpapatuloy ni Jason. Humarap siya sa dalaga. Maraming nangyari sa loob ng 10 taon, Patricia. Noong gabing iyain mo ako. Hindi ako umiyak dahil sa sakit ng kick sa mukha ko. Umiyak ako dahil doon ko napagtanto na ang mundo ay hindi para sa mga mahihina. Patawarin mo ako, Jason. Hagulgol ni Patricia. Naging bulag ako, naging masama ako. Ngayon, wala na akong kahit na ano. Karma ko siguro to. Lumapit si Jason at kumuha ng tissue. Iniabot ito sa dalaga. Pinatawad na kita. Matagal na, Patricia. Kung hindi dahil sa ginawa mo, baka construction worker pa rin ako hanggang ngayon. Ang galit at kahihiyan na ibinigay mo ang naging gasolina ko para magtagumpay. Ginamit ko ang bawat hindi mo para maging oo sa buhay ko. Jason, aalis na lang ako. Hindi ko kaya magtrabaho rito habang naaalala ko ang ginawa ko sa'yo. Sabi ni Patricia habang tumatayo. Manatili ka. Utos ni Jason. Kailangan mo ng trabaho at kailangan ko ng tao. Huwag mong isipin ang nakaraan. Dito, pantay-pantay ang lahat. Basta tapat ka. Sa mga sandaling yon, bumukas ang pinto ng opisina. Isang napakagandang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng isang eleganteng dress at may napakatamis na ngiti. Love, handa na ang dinner, sabi ng babae. Tumingin siya kay Patricia at nanlaki ang mga mata. Patricia, ikaw ba yan? Napasinghap si Patricia. Sofia? Si Sofia ay ang dati nilang kaklase na palaging tinutokso ni Patricia noon dahil cheap at mahirap din. Si Sofia ang tanging naging mabuti kay Jason noon. Si Sofia ang mapapangasawa ko, Patricia. Seryosong sabi ni Jason habang inakbayan si Sofia. Siya ang nanatili sa tabi ko nung wala pa akong kahit na ano. Noong panahong tinatapon mo ang cake sa mukha ko, siya ang nag-abot sa akin ng panyo para punasan ang dumi. Parang gumuho ang huling piraso ng dignidad ni Patricia. Ang kaibigang minaliit niya noon, siya na ngayon ang reyna ng mansyong iyon, habang siya, ang dating reyna, ay naroon para magsilbi. Nice to see you again, Patricia, sabi ni Sofia nang may tunay na malasakit, walang halong pangungutya. Sana ay maging maayos ang pananatili mo rito. Lumipas ang mga buwan at nanatili si Patricia bilang kasambahay sa mansyon ni Jason. Hindi siya minaltrato ng magkasintahan. Sa katunayan, tinulungan pa siya ni Jason na makakuha ng mga kurso para makapagtapos ng pag-aaral habang nagtatrabaho. Isang hapon, habang naglilinis ng hardin, nakita ni Patricia ang isang maliit na rosas na tumubo sa gilid ng pader. Naalala niya ang mga rosas na itinapon niya sa putikan noon. Napagtanto niya ang isang masakit ngunit mahalagang katotohanan. Ang buhay ay parang gulong. Ngunit ang pag-iikot nito ay hindi lamang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinatrato ang mga taong nasa ibaba habang ikaw ay nasa itaas. Natutunan ni Patricia na ang tunay na yaman ay di nasusukat sa kintab ng sasakyan o sa laki ng mansyon, kundi sa kababaang loob at respeto sa kapwa. Ang taong minaliit niya noon ang siyang nag-angat sa kanya sa gitna ng kanyang pagkakalubog. Huminga ng malalim si Patricia at ipinagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho. Hindi na siya ang dating Patricia na mapagmataas. Ngayon, baon niya ang isang aral na hinding-hindi na niya makakalimutan. Huwag manghamak ng kahit na sino dahil ang alabok na inaapakan mo ngayon ay baka bukas ay siyang maging pundasyon ng isang gusaling titingalain mo. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang ito?
Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.